with Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 6.7 Energy FM! Ang OA mo, mare! Bakit ba? Pagkawag mo sabihing radyo! Sabihin mo! Ganun dapat ang enerhiya. Pagpasok pa lamang, Martes na Martes eh. Happy Tuesday po, diba? Oo. Oy, pasalamatan lang natin ang mga dumalaw sa atin dito sa Energy FM. Correct. Ang mga taga Bulacan State University o BSU, diba? Yes. Ang mga kanilang mga kagalang-galang na mga guro at binisita ang kanilang mga estudyante. Hindi lang yun, nawindang ako. Ganun na pala ngayon sa government. Ano? Kapag nagtrabaho ka sa field, halimbawa pinalabas ka para sa ganon, ay magampanan mo ang trabaho mo, kailangan mong papirmahan. Doon sa bibisitahan yung certificate of, parang appearance. May mga ganon kahit sa private company. Oo, tayo lang din. Parang hindi ko lang naman din ma-imagine. Ano naman dito sa Energy FM? Welcome to Jet2 Holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. Ay, hindi. Maging kalaban niya nung pula din. That's 200 pounds off for a family of 4. Airline ba talaga yun? Airline ba talaga hindi, parang hindi siya airline, di ba? Yung Jet2 na yan, Jet2 Holiday. Hindi. Jet nga eh. Baka engine, gano'n. But anyways, sa magandang umaga mga panggamuli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. Talagang mana. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Hindi ba? Metro and Mega Manila. At syempre sa mga nanonood sa atin via our social media platforms on Facebook, TikTok, and of course to our confidential fans. Yes. Hello po sa inyong lahat. Ay, good morning sa mga content creator na mahilig mag-repost ng kanilang mga dating videos upang pagkakitaan ulit. Ay, talaga ba? Oo. Alam mo, naloka ako sa ibang content creator. Siguro wala sila maisip. Wala na, naubos na eh. Oo, yung generic nila na content na hindi naman masyadong halata na... Oo. Ina-upload ulit nila yung mga prank-prank. Ay, talaga? Oo. Wala na eh, di ba? Well, diba? Totoo naman, nakakaubos naman talaga kasi na everyday, diba? Kung ano naman ang gagawin yung kalokohan, correct. Ang gagawin nyo, diba? Kung sila Sir Gavin nga, diba? Nauubusan din ang idea. Kaya nga, diba? kung ano nang ginagawa-gawa nila. Kaya nga, na nakakaloka. Ikaw ba, Mare, ano bang content ang gusto mong mag-contentan kayo nung magiging content creator? Mag-contentan. Ay, gusto ko yun. Habulan sa dilim. 3 a.m. challenge. Teka, sa pag-vlog mo, sino ba yung pinaka hindi mo makakalimutan na nakasama mong content creator? Naka-collab mo? Ito yung nakikita sa YouTube hindi yung sa Telegram iba yun. Wala namang, to be honest, wala kasing gustong makikollab ng pangit mang pakinggan na. Laging, alam mo yung tanong, magkano? Totoo. Paano mo hinahandle yung mga ganun? Parang, di bale, ang dami namang callboy dyan. Gano'n. Sa Telegram na lang bumagsak. Kasi naman doon na, alam mo yung magbabayad ako sa inyo, wala akong mapapala, collab lang. Alis dito, nakikolab ako, happy pa ako, di ba? Kumita pa ako. May bayad pala pag ganun, no? Yung iba, lalo pat yung may mga pangalan na ayaw man lang mag-share din ng tipong, ng spotlight sa iba, di ba? Pero alam mo yun. Ay, nako, alam mo, Mare. May mga ilan-ilan lang din naman, tulad ng Gandang Kara. Talagang alam mo yun, tumutulong din naman siya. Actually, siya nag-start sa, alam mo yun, tumulong sa akin nung nagsisimula akong mag-YouTube, diba? Sila Ira, diba? Ira Binyas, diba? Sila yung mga tumulong. Tapos sa iba pang mga kasama, of course, sila Papa Jackson, diba? Ay, nakakolab mo din ako. Oo nga pala, ikaw, pinainom mo ko ng yung Dr. Edwards, social ng tubig, ginawa kong sanggol. Tandaan mo, lagi ang first meeting ko, bongga. Oo, diba? Na nakakalo. Nung bago rin ako dito, may pa-cake din ako. Oo, diba? Galing sa Wildflower. Oo. Hindi mo kayang okra yan, ganon. Parang tipong ganyan. Tapos kaya pala gustong-gusto nung dating DJ. Mahal pala. Kaya siya nag-enjoy. Pero eto na, kung naboboard naman kayo sa araw ninyo. Ay, pambili natin yan ng Dr. Edward. Yes! At saka ng Wildflower na cake. Diba? Na nakakaloka. Nako, kung hilig mo rin din man mag-tong eats at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Wow! Diba? Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tong eats na game with real people for free. Pwede ka rin makakuha ng papremyo at maki-split over 34 million pesos ng prizes at daily cash out na for
14,640 pesos. Ng bongga yan, diba? Wow, Mare, ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game sa GameZone at pwede mo ito i-cash out. Talaga! In fairness. May dalawang event kada araw. Ka na ba? Visit gzone.ph or their social media on Facebook, TikTok, and of course, TikTok, Instagram, Facebook with Tara Game Zone na username. Ay, nako, Gina, ako, Mare. Tara na sa Game Zone. Tandaan na ang gaming dapat fun-fun lang. Nako, eto diba? pa ha. Visit padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan ang gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Oy, alam mo, ang laki ng billboard ng Game Zone sa Jesus Street, diyan sa papunta ng Robinson's Otis. Ay, talaga? Ang laki ng billboard nila, in fairness. Diba? In-elbow nila yung billboard ni Catriona. Ay, talaga ba? Dapat talaga nga naman ang gaming fun lang. Yes. Diba? Si Erickson Villas, nakikinig ngayon. Diba? Ang isang, alam mo yun, aking suki sa Murphy Market ang maglalaman. Diba? Eto, Mare, maglalaman din to, pero maglalaman ng wallet. Batiin ko lang din sa maglalaman ng wallet. Sino? Si Tita Alicia Balatbat ang aga. Kanina. Tita Alicia. Kamusta ka na? Correct. And of course, diba? Hello po kay Tita Mayet de la Rosa. Yes, oo nga, Tita Mayet. Diba? Suot namin ang mga ganyan. Mayet de la Rosa. Mayet. Diba? Ay, nako. Thank you so much. Nako, eto na ang chika ko, Mari. Ano? Nako, hindi pa rin talaga, alam mo yun, mawala-wala sa mga tao talaga na minsan pupunta na lang sa isang lugar, pero makakakuha pa at makakasaga pa ng chismis. Ano ng saga? Tulad na ng kapitbahay ko dyan sa may Valencia, ang mga scatter boys, diba? Pinag-usapan kasi nila last Friday kasi yung diba, mga guard kung nadahilan kung bakit ka nagtatago sa welcome plan? Yes! Diba? Kung bakit lagi ako nasa creek lagi ako nasa creek na pumapagitna sa Valencia at sa Pasadena. Ito ba yung naghihiwalay sana bubulok sa hindi? Oo. Pero eto na nga na nakakaloka, makinig kayo mabuti. Dahil hindi nakaligtas sa mga mata ng mga netizen last Friday kung saan nga naman namataan ang ilang mga celebrity na nanood para sa Game 5 ng PBA kung saan naman labanan ng Ginebra at ng San Miguel Beermen. Natanaw! Wow! Natanaw! Ng alin? Na mga utauchi na nandoon nanood. Sina Enrique Hill, Daniel Padilla, Sancho Marudo, and a lot more. Wow! Talaga? Oo. Pero yun na nga, ang kinatataka ng mga tao kasi, parang doon nabigyan ng kulay. Habang nanonood kasi, si Sancho binati, of course, si Enrique. Tapos, etong si Daniel, tsaka si Enrique, waing magpansinan. Si Daniel? Oo, hindi sila nagpansinan, Mare. Alam mo yung pagitan lang, kasi pare sila na sa court side nakaupo. Dahil yung pagitan lang ng upuan daw nila is parang 4 seats apart. Huh? Ang magkatabi kasi si Daniel, si Sancho. Tapos, 4 seats apart, si Daniel, si Enrique Hill. So, si Sancho daw, panay ang chika na lang daw kay kasi syempre, di ba? Kay Enrique. Oo. Pero never daw namataan ng mga utauchi sa loob mismo ng Smart Araneta Coliseum na nag-hi man lang o tumango man lang itong si Daniel Padilla kay Enrique Hill. Anong issue? Well, Mare, yun nga. Parang pinagtataka ng mga tao, hindi naman sila nagkaroon ng something ng issue talagang malala. Kasi nga, di ba, may kanya-kanya silang lab team na nag-usbungan siya, di ba? No, may ka-lab team siya before na Liza Soberano. Yes. Tapos, ang James Reid, di ba, meron Nadine Munyo. Nadine Lustre. Ate, tapos na tayo sa Liza, Iba naman. Nadine Lustre, yun. Tapos, eto na. Si Daniel may Catherine, di ba? Sila yun. Tapos, Sian Lim Kim Chu. Sila yung mga magkakalab team talaga ng umusbong. Pero, dahil nga sa hindi naman mapakali ang mga utauchi, Mare, lalo ang chismosa kung kapitbahay. Alam mo yun, napagdugtong-dugtong na naman nila na ano to, baka yung problema pa rin ba ito dahil sa pagtanggi dati
ni Enrique Hill na makasama itong si Daniel sa Incognito. Ay, talaga? Kasi di ba siya dapat yung original cast niyan eh. Oo. Di ba? Kaya lang parang nagkaroon daw ng usapin kung bakit nag-back out. Pero nilinaw na to ni Enrique na hindi siya nag-back out. Pero ang usapin daw dito kasi, kaya naman daw inayawan yung project. Kasi parang nagkaroon ng palakasan sa loob daw ng ABS. Walang kumpirmasyon to chika lang. Na nagkaroon daw ng palakasan kung bakit nga ba nagkaroon ng Daniel Padilla. In short, parang alam mo yon kasi parang magkakaroon ng sapawan, ganun ba yun? Hala? 'Di ba? Kaya nga naman may back out siya bago pa man din magsimula itong Incognito. Na pinalitan siya, 'di ba? Kung matatandaan natin, binalita rin natin yan dito sa Baklitas na pagka-out niya, 'di ba pinalitan siya ni Arjo Atayde? Oo nga. Kaya lang hindi naman po pwede si Arjo dahil nung time na yun, election na. 'Di ba mag-election? So bawal na rin siya magpakita. Na napalitan ni Baron Geisler. Yes. 'Di ba? Kaya nga naman nabuo ito. Pero sa nakikita naman din natin, kung ganun man ang maging usapin, na parang tipong, hindi. Kasi mas priority si Daniel kumpara sa kanya. Mas priority. Kasi 'di ba, kung matatandaan natin, this is the comeback project of Daniel Padilla. Buhat ng pumutok yung issue na nag-break sila ni Catherine Bernardo. Pero Mari, ang hindi ko maintindihan, bakit hanggang ngayon nagtataniman sila ng sama ng loob? Yung mga nila, yung mga love team nila, wala na. 'Di ba? Na may kanya-kanya ng karera, masaya na ngayon. Yung mga ka-love team nila ngayon nagko-collab na tulad ni Nadine Lustre at Catherine Bernardo, 'di ba? Oo nga, magsasama yata sila sa isang commercial. Yes. 'Di ba? Na kung saan nga naman, talaga ba? Kung yun ang magiging talagang issue pa din, bakit? Ano ito? Parehas naman na silang may pangalan. Parehas din naman silang big name sa industriya na tinitingala, talagang hinahangaan. Kung yun yung usapin, sabi ng ibang mga utauchi, parang sabi nga, parang ang babaw naman. Kung yun pa rin yung usapin na dahil lang sa may nauna ng inopera. Wait, teka lang, bakit si Liza Soberano hindi sinasama dun sa commercial na yun? Saan? Ay, si Liza kasi meron na siyang Maya, no? Oo. Ano bang commercial yun nila Catherine tsaka ni ano? Well, sa ngayon kasi parang hindi pa ina-explore. Talaga commercial? Oo. Parang feeling ko it's parang beauty's something na may kinalaman sa pagpapaganda. Or baka may kinalaman ito sa sa shampoo. Sa anong Nor? Manluluto? Hindi, pero yun na nga, going back sa kanila, pinagtataka ng mga tao na talaga ba kailangan bigyan ng issue kung hindi sila nagpansinan. Baka naman masyado malayo, 'di ba? 4 6 apart, Mare. O, 'di ba? Hoy, bakit tayo parang yung nanood ka din ng Miss Universe, 'di ba? Meron din ilan far. Ay! Hindi ka magpapakit ng ganyan! Hindi naman nagkakalayo, hindi ka rin pinansin. Diba? Inirapan ko naman. Di ba yung una, yung kay Chelsea Manalo sa MOA Arena? Bumababa yung upuan. Diba? Kung hindi man ako pansinin ng tao, dead ma. Oo, diba? Diba? Pero bakit? yun na nga, kapansin-pansin lang talaga na, diba, kahit man lang sana nagplastikan na lang daw sana, na nagpansinan. Pero ito talaga, ramdam mo daw talaga na hindi nila feel ang isa't isa. Alam mo, usually nagkakaroon ng ganyan na mga issue, mga merlat Oo, di ba? Sila lang naman bihira sa lalaki. Di ba ang lalaki kasi pag may issue, pag nagsama sa isang venue, wala na yung tol, kompleto, automatic, burado na. Pero bakit? Di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero yun na nga. Siba narinig na naman ni Chokoy Ganjong ko yung aspeto ko. Pero yun na nga, sabi ng ilan, bakit kailangan kasi may ganong issue? Ba't kailangan may ano? Sabi dito ni Russell Vargas, di ba nagkasama sila before sa Princess and I? Oo, di ba? Na wala namang masama doon. Hindi naman natin nabalitaan na bago pa naging sila talaga na pumorma si Enrique kay Catherine. Wala namang ganong issue. Di naman pinormahan ni Liza Actually, ni Liza? Nung chinika ko nung chinika ito ng chismosa kong kapitbahay kagabi, parang, alam mo yung bigla ko na pa-research sa lahat kung ano yung naging issue. Wala. Diba? Lahat ng issue ay tinuturo na dahil sa Incognito. Yun lang talaga na dahil sa pagtanggi niya na makasama dito sa project na ito. So, sumama ang loob ni Daniel? Parang siguro ganyan. Na parang, tinanggihan ako. Parang ganun ba? Diba that time na magsisimulang Incognito, correct me if I'm wrong, ito yun naman yung paglalabas nung Big Bird at ako. Tama ba? Oo. May project siya nun. May project diba? pa siya nun. Na parang, ito rin sana
yung magiging comeback project din ni Enrique sa under ABS-CBN. Kaya lang, siguro, dahil nga doon. Pero, wala pa rin makapagsabi dahil wala naman naglalabas ang statement sa bawat kampo diba? Ay, nako, Mario Palmera. Ano sabi dito? Baka wala naman talagang issue, nakafocus lang sila sa match, yung dalawa. Alam mo, hindi naman sana iintriga tayo, bakit si Sadjo kinakausap siya? Oo. 4 seats apart, hindi magpapansinan. Diba? Na parang di mong, sige, nakafocus. Dahil yung isa San Miguel, yung isa Ginebra. Kaya nga, diba? Yun? Parang hindi naman, kami, nung isang DJ sa ibang istasyon. Ay! Sige, total yaman lang din naman at nabanggit. Ano nga ba yung tungkol doon? Wala. Pero Mare, usap-usapan nga, yaman din lamang na pag-uusapan natin tong dalawa tungkol kay Enrique Hill, no? Usap-usapan ngayon, Mare, ang larawan ng kapamilya star, ayan na si Enrique Hill at Julia Barreto, na magkasama. Kaya sa latest episode ng ng Showbiz Update ni Papa O noong linggo, inusisa ni Papa O na talent manager. Ang alin? Ayan, ni Enrique Hill na si Rabel Rufino, inusisa ni Papa O. Nakatext na din daw nila ng slide yung manager ni Enrique Hill. At parang ini-issue nga ngayon itong si Enrique kay Julia Barreto. Di ba may relasyon sila ni Gerald Anderson? Di ba getting engaged na nga? Oo. Di ba sila? Baka naman kasi alam mo yun, pilit lang talaga. Baka naman gumagawa lang ng ingay. Oo nga. Kasi di ba alam naman natin how showbiz run? Oo. Diba? Pero Mare, matatandaan na minsan na nagkasama sina Enrique Hill at Julia Barreto noong 2014 sa isang fantasy-based drama na pinamagatang Mirabella. Oo, diba? Yung kasi halos lahat naman talaga nagkasama-sama na sila Hindi naman sa hindi Kaya lang, yun lang talaga. Napapaisip lang din ako kagabi na kung sakaling totoo, anong pwedeng maging issue nilang dalawa? Diba? Never pa naman din silang nakita natin na, alam mo yon na nag-away to something. Kasi sa showbiz, alam naman na natin, mag-aaway lang yung mga yan kung sinulot yung ganito, yung jowa ng may jowa. Pero hindi. Kaya nakakapagtaka. Tsaka hindi. All throughout the game, Mare, ilang oras yung game na tinagal? Di mo malang din na, uy, tol, wala. Oo. Diba? Baka gusto ni Daniel na siya yung tinaguri ang Big Bird. Diba? Tingin mo ba? Ha? Big Bird. I'm not Big Bird, diba ang title noon? Oo. Baka gusto nila magpalakihan ng ng I'm not ibon. Big Bird nga Baka yun. Kay Enrique Hill yun. Siya ang nag-title ng I'm not Big Bird. Ay, bukod. Good morning daw, sabi ni Lito Santa Rufina. Hi, Lito. Kamusta ka? Buti pa yung idol fiyang namin. Napaka-jolly. Ay, naku, hintayin niyo. Pag-uusapan natin. Jeff Oliveros, mamaya pag-uusapan natin yan. Dadapo tayo dyan. Pareho silang nahagip ng kapera sina Daniel at Enrique. Ano ba yung mga naging programa nila dati, mga project nila dati? Ginebra fan pala sila, diba? Hindi dapat nag-uusap sila. Para tipong, uy, tol, ang galing ni ganito. Uy, tol, ang galing ni Scotty Thompson. Kasi Ginebra yun diba? Oo nga. Bakit? Hala, ba may mga hindi na tayo alam na nangyayari? Diba? Actually, kahit nag-research talaga, ang tagal kong talagang nakatulog kagabi sa career-research, anong naging issue nila in the past? Wala talagang lumabas na kahit na anong issue. Bukod tanging incognito lamang yung naging problema dahil sa hindi nakasama or may tinanggihan na, 'di ba, na proyekto. Pero hindi nilinaw to ni Enrique na hindi nga niya tinanggihan, 'di ba? Wala siyang tinatanggihan. Ano to, Mario Palmera, 'di ba may movie siya, yung Fiang Sui? Hindi. Chop Suey. Kareng Chop Suey. Fiang Sui. Ano apa ka mo? Oo. Wala naman kung excited. Tapos naglalakad. Mayo, sinanay. Tok, 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 tok. Ay! Kasi nakaapak ng tamtax. Aray! Wala Ay, nako. Sa mga pangga, kung ano man yan, malay ba naman natin? Kasi alam mo naman, natural lang din naman sa mga lalaki minsan yan Hindi natural sa mga lalaki yan hindi naman niya kagaya ng mga merlat, di ba? Pag nakita yung mga bunganga, hindi ang mga merlat nga may ganun na ugali yung mag-iirapan. Kasi di ba, lalo na pag nagkaparehas kayo ng lipstick, damit. Pero ang mga lalaki, kahit magkaparehas ng damit, wow, twinning, ganon. Hindi ba ka talaga kasi alam mo yun, sinasabi ko lang na hindi sila kagaya ng mga merlat. Yung pag nakita
maharot na, ay, gaganon ka agad. Bakla yun kapag gano'n maharot. Ganun ba? May mga merlot kasi hindi maharot. Bakla. Oo. Hindi Hindi lahat ng mga merlot maharot. Maraming masasaya. Hindi naman ibig sabihin pag sinabi kang maharot, malandi ang tawag doon. Ibig sabihin yung masiyahin. Diba? Kiti-kiti. Yung pagkaligalig. Pagkakarot, ganon. Yung mga bakla kang karot ang tawag doon. Sana i-guess nyo si David at saka si Kayla. Ano to? Ang siniskwela, gano'n? Oo. Keeping up with the Magbo, gano'n? Pero anyways, diba? Kung ano man din niya, hayaan na lang muna natin kasi wala naman talagang, kung wala talagang problema. Diba? Magbo. Keeping up with Magbo. Ay, nako. Si Joe Kardashian. Kaya na lang muna natin. Uy, meron pa si Cathy. Cathy Kardashian. Tita Cathy, hello po. Yan. Diba na nakakaloka? Pero, yun nga, hayaan na lang natin hanggat wala namang issue, diba? Mali mo lang, hindi lang nila feel pansinin ang isa't isa that night. Oo, diba? Baka naman kasi may nangangamoy na bagang, gano'n. Baka may singaw, diba? Mahirap magsalita pag may singaw, diba? Yung dumaldal. Ay, hindi ka sure. Yung panggabing DJ dito. Singawin pero daldal din ang daldal. Ano? Paano? Ano? Diba? Charing, But anyway, so kapag gaya mo muna ang ating unang chika, alamin natin talaga kung ano nga ba ang punot dulo. Kasi sisingaw at sisingaw din naman yan. Sabi nga nila, walang apoy kung walang usok. At kapag may naamoy, may umutot. Gano'n? Kasi tabi po sa mga kumakain. Anyway, mga bangga, muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 1 ng 6.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihin radyo. Sabihin mo!